John 3:16. Lord Jesus of 3:16. So we will dive in. We will dive in all the chapters 3 of the New Testament. Amen. In all the chapters 3, verse 16 of the New Testament. So how many books are there in the New Testament? 27. Tama ba? So ilan kaya doon sa 27 books na yon ang may chapter 3 verse 16? So it means ito po yung pangungusap ng Panginoon. Amen. Ano po? How He will reveal in the chapters 3 verse 16 of the New Testament. Amen. But the theme is in John chapter 3 verse 16. So let us all together stand up. Nakaano na? Record. Chapter 3 verse 16. Amen. Ano po? So it talks about the redemption and transformation of those who receive Lord Jesus as their personal Lord and Savior. So lahat po ba tayo dito tumanggap sa Panginoon? Yes. So naintindihan po natin kung ano po yung gagawin ng Panginoon sa umagang ito. Tama po ba? Amen. Ano po? So John chapter 3 verse 16, 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Amen. Ano po? So sige po, tayo po yung makakaupong lahat. The word of the Lord, ano po? Ito po yung una na ating pong pag-aaralan. As how, ano po? Bakit ba ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus? Because He loved us. Ano po? So letter L for love of God. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Sabi nga po dyan, ano po? So loved the world. Alam mo yung salitang so, hindi po ito basta-basta. Amen, ano po? Kung naiintindihan natin ang John chapter 3 verse 16 at mapupukaw tayo sa mismong salita na so loved the world, ano po? Hindi po mapapantayan yung pagmamahal na iyon ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. That's why sinasabi ang uri ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa is agape love. Pag sinabi nating agape love, ito po ay walang katulad na pag-ibig. Hindi ito dahil sa ginawa mo, ano po, kundi dahil sa kung sino ang Diyos na gumawa para sa atin. Ito po ang ibig sabihin ng agape. Amen? Hindi po mapapantayan ng pag-ibig ng Diyos, kaya nga, di po ba pag nagmamahal ang tao, ano po, dahil may ginawa siyang mabuti, dahil nihangaan natin siya, kaya natin siya minamahal. Kaya naibibigay din natin ang pinaka-best, ano po, na galing sa atin, doon sa tao, na ginagawan tayo ng mabuti. But God, ang sabi niya sa Romans chapter 5 verse 18, ano po, hindi pa man tayo karapat-dapat, ano po, God demonstrated His love for us when we are yet sinners. Ano po? So, ibig sabihin, sino ako para mahalin? Tama po ba? Pero God so loved the world. Kasama po tayo dun sa world na sinasabi sa John chapter 3 verse 16. Amen po? Amen. Ano po? At sabi po dyan, ano po? Gave His only begotten Son. Yung pang pinakamataas na uri ng pag-ibig, ano po, na kayang ipakita ng Panginoon, yung ibigay niya sa atin ang kaisa-isa niyang bugtong na anak na si Jesus. Kung hindi natin naiintindihan yung lalim, ano po, kung anong ibig sabihin ng kaisa-isang bugtong na anak, ano po, ibig sabihin nun, hindi natin naiintindihan ang redemption. Hindi natin nauunawaan ang kaligtasan. Maliwanag po ba yon? Amen, ano po? So, kailangan maintindihan natin, sino ba itong ibinigay sa atin ng ating Diyos na nagmamahal sa atin ng todo-todo. Amen? Kilala po ba natin ito? Or we're just using Jesus, ano po, to rebuke, ano po, for us to be blessed? Hindi po ganun ang Panginoong Jesus. Amen, ano po? Kung naiintindihan natin yung lalim ng kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, tiyak maniniwala tayo. Sabi po dito, if only we believe. Ano po? If only we will believe. Ang sabi ng Panginoon, ano po, this is what, ano po, yung pong kapalit na hinihingi ng Panginoong Diyos sa atin. Maniwala tayo, manampalataya tayo. Amen, ano po? So nananampalataya po ba tayo sa Panginoong Jesus? Amen.
Alam niyo po, may 72 disciples, ano po, ang Panginoong Hesus na siya ay nag-uumpisa sa ministry. Amen? Pero nang sinabi niya at nagpakilala siya, sino ba talaga siya, bilang anak ng Diyos. Amen? Hindi nila makain yun. Naget po ba natin? At nilayasan siya ng ilan? 60 of them. At yung 12 na tira, yung isa nagkanulo pa sa kanya. Nag-get po ba natin? Amen, po? So nakakalungkot, but ang sabi ng Panginoon, if we will only believe. Kung maniniwala lang talaga tayo sa Panginoong Jesus, and then what? Sabi dyan, po? We will have the destiny of everlasting life. We will have the eternal life na lahat naman ay gusto natin. Minsan, po, gusto lang natin yung mga bagay sa mundong ito. Nakala natin kapag ka naabot ko yung pangarap kong ganito, kapag ka mayroon akong narating na ganito, bla bla bla, po, akala natin, okay na yon. Akala natin tayo na ang pinakamasayang tao. But, ang sabi ng Panginoon, po, isik natin yung mas pinaka, po, na kayang ibigay ng Diyos. Walang iba kundi yung everlasting life. Kaya sa lahat ng tunay na nakakilala sa Panginoong Jesus, bakit kaya nilang iwanan ang lahat? Dahil naintindihan nila ano ang mayroon sa Panginoong Jesus. Amen po? Amen, po? It is not just pagpunta sa panambahan, paglilingkod sa Kanya. It is not just like that. Naget po ba natin? It is about who Jesus really is. Amen po ba? So, punta po tayo sa pangalawang 3:16. Sa Matthew chapter 3 verse 16 pa rin. Po? Ang sabi po dyan, sige po, makakatayo po tayong lahat, pakibasa. 1, 2, 3. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Amen. Po? So, ano makikita natin? Sa Matthew chapter 3 verse 16, po? Letter A, anointing. Ipinakita po sa Matthew chapter 3 verse 16 ang pagbaba ng Santong Espiritu sa Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, po? Praise God, hallelujah. Hindi po ito yung panahon na tinanggap ng Panginoong Jesus ang Espiritu Santo. Sapagkat nililimliman pa lang po, o sabihin natin, during the conception, po, nasa sinapupunan pa lamang ni Birheng Maria ang Panginoong Jesus. Ano sabi doon? Ang Holy Spirit na po ang gumagawa. Tama po ba? So it doesn't mean, po, that in this verse, dito lang niya tinanggap ang ang banal na Espiritu. Do we get the point? Hello? Po? But what it implies, po, yung pong pagbaba, yung pong pag-descend ng Holy Spirit. This is about anointing. Ibig sabihin ng anointing, po, pinahiran for a specific mission. Mag-uumpisa ang Panginoong Hesukristo ng kanyang mission bilang Messiah during that time. Naget po ba natin? Amen, po. So this is the very first manifestation, po, na talagang bumaba ang banal na Espiritu sa kanya upang ipaalam sa lahat ng mga nararoon na siya ang pinili ng Diyos. Amen, po? So, by the way, baptism is fulfilling righteousness. Ang sabi ng Panginoong Jesus kay John the Baptist, ano sabi niya? You have to baptize me. Kasi ayon John the Baptist, po, na i-baptize ang Panginoong Jesus dahil alam niya ang kanyang kalagayan. He is subordinate of Jesus. Naget po ba natin? But ang sabi ng Panginoong Jesus, no. In order to fulfill all righteousness, kailangan mo akong bautismuhan. Para ba yun sa kanya? Hindi, para sa atin po yun. Para maintindihan natin that we have to undergo also baptism. What is the real meaning of baptism? In order to fulfill all righteousness. What is righteousness? Kasama sa righteousness ang tunay na repentance. Do we get the point? Kaya hindi lamang po yung alam niyo paglubog sa tubig. Sino dito ang mga nabaptize na? Yan, praise God. Sino ang tunay na nakaunawa ng baptism? Taas ang kamay. Yan, po? So, napakahalaga na bago tayo magpabaptize, na iintindihan natin, ano ba talaga yung aking pong nilubluban? Ano ba yung significance nito? Amen? And this is your first manifestation na, Lord, talagang isinuko ko ang aking sarili. Iniwan ko ang aking lumang pagkatao. Do we get the point? Wala na sa akin yung luma akong pagkatao. Ayaw ko na doon. Naintindihan po ba natin?
At ito po ang katotohanan, ano po, hanggat hindi natin pinandidirihan ang tayo noon, hindi tayo magkakaroon ng tunay na repentance. Do we get the point? Hanggat masaya pa tayo sa mga pagbida-bida natin, ano po, ng ating pong mga lumang pagkatao, amen, ano po, ibig sabihin, hindi pa po talaga tunay ang ating repentance. Do we get the point? Ikinahihiya ang lumang pagkatao. Amen? O sabihin natin, sinasabi mo man ito for everyone to know that you are a new creation now. Galing ako dun eh. Pero hindi ibig sabihin gusto ko pa yung balikan. Naget po ba natin? Lasinggero ka? Amen? Ano po? Ano pa? Manunungayaw? Chismosa? Ano po? Or the worst, mamamatay tao, rapist? Ano po? Addict? Amen? Ano po? So ano pa? Adulterer, no? Dapat hindi mo na yung binabalikan, hindi ka na masaya. Pinandidirihan mo yon. Bakit? Kasi ayaw ni Lord ng ganon. Amen po ba? So repentance. So sa lahat ng mga magpapabautismo, even sa EGR, dapat naiintindihan nyo po ito, hindi lang ito paglubog. Amen, ano po? In order na makita ng lahat, kundi yung significance, ano po, bakit ka magpapabautismo. Amen? Amen, ano po? And then, sabi po dito, the descending of the Holy Spirit symbolizes Jesus commissioning for His messianic work. Ano po? So, handa na ang Panginoong Jesus na tanggapin, ano po, yung kanyang uumpisahan, ano po, nagagawin. Amen po ba? At the age of, I think, 13, ano po, si Lord Jesus, doon po sa temple, amen, ano po, ay nangaral. Pero hinanap siya ng kanyang ama at ina. Tama po ba? Sabi ng Panginoong Yesus, bakit mo ko hinahanap? Nandito ako sa bahay ng aking ama. Amen, no? But during that time, so finulfill muna niya ang pagiging anak sa kanyang magulang. But at the age of 30, amen, ano po? Tuluyan na pong binigay talaga, ano po, ng Panginoon ang kanyang buhay sa kanyang messianic work. Amen po ba? So, Luke chapter 3 verse 16. Sige po, tayo po tayong lahat. Ano pong sabi dyan? 1, 2, 3. John answered, saying to all, I did baptize you with water, but one mightier than I is coming, whose sandals strap I am not worthy to loose. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So ano po ang pinapakita sa atin? Ano po? Ng 3:16 of Luke? Amen. Empowering. Ayan, ano po? E for empowering. Ano po? So, E for empowering. Ano ibig sabihin nito? Ano po? From repentance to transformation. You will be strengthened. Ano po? You will be strengthened. We will be strengthened. Amen, no? Sabi dito, si John the Baptist, I really admire him. Ano po? Why? Because he is a great, sabi din po ng Panginoong Jesus, ano po? He is indeed great, but greater is He. Ano po? Yung po talagang susunod sa kaharian ng ating Panginoon. Amen, ano po? But John the Baptist knows how to decrease himself and increase the Lord in his life. Amen. Ibinigay buong buhay ni John the Baptist. Nung malaman ni John the Baptist na buhay si John the Baptist, ano po, na alin? Nang alam kung ano yung purpose ng kanyang kapanganakan. Amen po ba? This world, ano po, ito pong mundong ito, masyado pong magaling na maghulma, ano po, ng bawat isa sa atin to achieve our ambitions, to achieve our dreams. Maliit pa lamang tayo, naririnig na natin sa ating mga magulang ang tanong, tama po ba, anong gusto mo pag lumaki ka? Amen po? Diba? Anong gusto mo pag lumaki ka? Pulis, diba? Maring atandaan nyo pa kung ano yung gusto ninyo, tama po ba? Pag lumaki kayo. Amen, ano po? But, ano po? Don't you know that John the Baptist knows the real purpose of his existence? No? Alam ni John the Baptist, bakit ako ipinanganak? To prepare yung dadaanan ng Panginoong Hesukristo. Hindi siya nag-asawa. Hindi siya nabuhay sa mundo. Nabuhay siya doon sa ilang. At ano pong nangyari? Anong kinakain niya? Hindi siya kumain ng lechon. Hindi siya kumain ng katulad ng kinakain natin. Naget po ba natin?
He disciplined himself for the purpose of his existence. Amen. This is the truth of John the Baptist. Pero tayo ngayon, hinubog ng mundong ito mula day 1 ng ating kapanganakan hanggang 30 years old ka ba na nakakilala sa Panginoon? I don't know. At ngayon mo pa lamang inuumpisahan na ayusin ang iyong sarili, ating sarili. Tama po ba? Amen, ano po? Ngayon pa lamang natin inuumpisahan yung ating mga sarili na idisiplina. Kaya hirap na hirap tayong idisiplina. Tama po ba? Hirap na hirap tayong mag-meditate ng Word of God. Why? Hirap na hirap tayong, Lord, hayaan mong ma-decrease ako at ikaw ang ma-increase sa buhay ko. We always, in the battle. Amen po ba? Amen. Si John the Baptist, pinapakinggan siya ng lahat. Ano po? Ng lahat ng gusto magsisi. Naiinis sa kanya ang lahat ng mga ayaw magsisi. Ano po? Pero napagdagumpayan yung lahat ni John the Baptist. Bakit? Because John the Baptist principle is, let me be increased and you increase, Lord. So ganito din po ba tayo? We are empowered. We have to empowered. Ano po? Kailangan tayong ma-empower. Tama po ba? Amen. Ano po? Ma-empower ng alin? Ni Lord Jesus. Hayaan mong mabaptize ka ni Lord Jesus ng Holy Spirit at ng fire. Amen. Why? Because empowering by the Holy Spirit will lead us to be strengthened. No po? Will lead us to be strengthened, to decrease ourselves. And Lord, let you be increased in our lives. Amen? Ano po? So from repentance to transformation. No? From John the Baptist baptism into real transformation by the baptism of the Holy Spirit and fire. Naintindihan po natin? Amen. Praise God. Ano po? So, I have only 2 minutes per slide. Amen. Ano po? So, tayo po tayong lahat ulit. Mark chapter 3 verse 16. Ano po ang sabi dyan? Yes. Ano po? So, makakaupo po tayong lahat. Ano po ang makikita natin dyan? Letter A. Appointed. Ano po? Amen. Praise God. Appointed. No? The word appointed in Greek word is tasoy. Ano po? Tasoy. To make something into something that was established by God. Ano po? Appointed means to make someone into something. Ini-appoint tayo ng Panginoon, ano po? For us to be something. Not only to stay, ano po, of what we are in this world, but to be appointed to something purposefully. Amen? May purpose. Bakit nabuhay? Bakit binibigyan ng hininga? Amen? Ano po? Bakit tuwing umaga ginigising ka ng Panginoon? It's because you are appointed to give praise to the Lord. Amen? We are appointed to give the glory to God. Ano po? Hallelujah. At sabi po dyan, ano po? This authority is not given by man. Hindi ka pinili ng tao para i-please mo ang tao. Amen? Pinili tayo ng Diyos. Kaya dapat i-please natin ang Diyos. Do not get me wrong of this. Amen? Ano po? Hindi po ibig sabihin na magmamalaki tayo, ano po, dahil, pinili ako ng Diyos. Ano po? Hindi po ganito yun. The more na naintindihan natin na pinili tayo ng Panginoon, the more we will humble down. Amen? Ano po? So let us be established. Ma-establish tayo doon sa calling ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So from Simon to Peter. Who is Simon? Simon is the name of Cephas. Ano po? Or Peter. Ano po? Simon is the name of Peter when he is still in the world. Amen? But when Jesus chose him, called him, amen, ano po? He was changed to the name Peter. From a fisherman Simon to a fisher of man Peter. Naget po ba natin? Amen, ano po?
I do not know what is our calling in the Lord. Ano po? Hindi ko po alam sapagkat ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng desire na yan sa puso ng bawat isa sa atin. Amen. Ano po? But for sure, if you are called, if you are appointed, you have to be established on that appointing. Amen? No po? So I hope naintindihan po natin. If you are established on that appointing, masasabi mo, Lord, bakit hindi na ako masaya sa mga bagay na dati kinahuhumalingan ko? Amen? Bakit hindi na ako masaya? Magtatanong ka sa sarili mo. And even idikdik mo yan sa sarili, pakiramdam mo patay ka. Do we get the point? It is because you are appointed and you have to look for that. No po? Ano ba yung dapat mong makita doon? Amen? Acts chapter 3 verse 16, makakatayo po tayong lahat. Basa, 1, 2, 3. And his name, to wait in his name, has made it strong, both to see and know. Yes, the faith which comes through him has given him this perfect soundness in the presence of you all. Amen. Ano po? Sabi po dyan, ano po, letter J, only in Jesus' name. Sa senaryo pong ito, pinagaling ni Peter, ano po, yung pong pilay. Amen, ano? At nagtaka yung mga tao, bakit aba, magaling si Peter at saka si John, nagpagaling, ano po? Pero sabi ni Peter, ano po, it is not because of me. No? Amen? Peter acknowledged it is not because of Peter, of himself, but it is because of Jesus. It is because of the name who is in him. Naget po ba natin? Amen. Ano po? Peter acknowledged that not he, but it is Christ who healed the sick. No? Mayroon kang nagagawa sa ubasan ng Panginoon. It is not you. It is him. Kaya po makikita natin lahat biyaya. Tama po ba? No? Biyaya lahat ng bagay. Biyaya makapag-preach dito. Biyaya na magamit ng Diyos, imbis na nagagamit ng mundo. It is all by grace. Amen? Ano po? In the cultural setting of the Bible, ano po, praise God, alam niyo po, napakahalaga ng pangalan. Sapagkat ang pangalan, nagmamanifest ko sino ka. No? Kaya nga po, si Simon, no, pinalitan po ang kanyang pangalan na Peter. Tama po ba? What is the meaning of Peter? Rock. Bato, no po. Kilala naman si Peter na talagang siya ay matibay, no po. Siya ay impulsive, no po, during his worldly life, no po. Impulsive po talaga si Peter, no? Pero during that time na tinawag siya ng Panginoon, ano po, pinalitan ang kanyang pangalan for his purpose. Naget po ba natin? Oo, matibay ka, pero hindi ka na matibay dahil sa mundo. Hindi ka na matibay dahil sa sarili mo. Matibay ka dahil sa akin. At from you, yung katibayan mong yan, ano po, yung pagiging bato mo, ano, yan ang gagamitin ko upang ma-establish ako na tunay na bato sa buhay mo. Naget po ba natin? Ganitong ibig sabihin ng salitang Peter, ano po. So, in the cultural meaning, ano po, setting of the Bible, a name could not be separated from the person bearing the name. Tayo, mga kapatid ko, sino lagi natin pinagmamalaki? Dapat, ano po, it is because of the Lord. Hindi na, ang galing ko, sipag ko eh. Wala ang church na yan. Ganun po ba tayo? No! Hindi po tayo dapat ganun. Naget po ba natin? Amen, ano po? Let us act accordingly. Kung talagang kilala natin ang Panginoong Jesus, gagawa tayo dahil ayaw nating mapahiya ang Panginoong Jesus. Do not withhold things na makapag-glorify sa ating Panginoon. Amen po ba? Huwag nating hayaan na mapahiya ang Panginoon dahil sa mga pinaggagawa natin. Amen? Next, Romans chapter 3 verse 16. Tayo po tayong lahat. Destruction and misery are in their ways. Amen. Ano po? So what is destruction and misery are in their ways, no? Ano po pinatutungkulan dyan? Outcome of sin. Ano po? What is the outcome of sin? For sure destruction. For sure misery.
hindi ka dadalhin ng kasalanan, ano po, sa buhay. Tandaan po natin yan. Lagi yung pagkasira. Amen? Ano po? Lagi po yung pagkasira. Amen? Lagi po yung destruction. No? At, ano yung misery sa Tagalog? Ayan, pagiging miserable. Ano po? Dadaling ka niya sa pagiging miserableng buhay. Akala mo ngayon, alam mo pag hindi mo kilala ang kalaban, ano po? Sa umpisa ang kalaban, dadama lang yan, ano po? O sige, talunin mo muna ako, kala mo natatalo mo siya, ano po? Amen? Mahilig siyang gumawa ng pain. Ikaw naman nag-enjoy, kinikili-kiliti ka eh. No? Tama po ba? Kiliti-kiliti eh ng kalaban, ano po? Pero, lumalapit ka doon sa kamatayan. Doon sa pagkasira mo. Hindi ka pa maniwala na sira ka na. Ano po? Tama po ba? No? Ayaw mo pang maniwala na sira ka na talaga. No? So it describes the ruinous consequences of a life apart from God. Gusto niya ng tubig. Bigyan mo siya ng tubig. Naget po natin? No? It describes the ruinous consequences of a life lived apart from God. So, ang kasalanan, dinidescribe ng Romans chapter 3 verse 16, ang tunay no po, na napupuntahan ng kasalanan. Natatandaan niyo po ang prodigal son? Alam niyo, may question ako sa prodigal son. Ang ama bakit ibinigay ang hinihiling ng anak na bunso? Hiningi ng bunsong anak ang kayamanan. Tama po ba? Alam ng amang mapapahamak ang bunsong anak. Pero bakit kailangan ibigay niya ito? Dahil ang tao natututo sa sarili niyang pagkakamali. Ayaw ibigay ng ama. Tama po ba? Ang puso ng ama, gusto niya bang ibigay? Ayaw. Tama po ba? Pero ibinigay ito, bakit? Kasi hanggat hindi ito ibinibigay, no po, mananatiling matigas ang puso ng anak. Tama po ba? In order to crush somebody, in order to crush someone, bigay mo yung gusto, bayaan mong matuto siya. Naget po ba natin? Totoo po yan. Yan po ang natutunan ko din sa buhay. No po? Ang tigas ng ulo, sige bigay mo. Pag nadapa yan, tatayo yan ulit. Marirealize niya. Amen? Alam mo, tananong ko yun eh. No? Habang pinag-aaralan ko ang prodigal son, bakit ibinigay? Kaya beware, no po? Beware of our desires. Kasi hindi mo alam, baka hindi natin alam, binibigyan sa atin ng Panginoon in order for us to be awakened from our illusion. Naget po ba natin? Amen? Amen. Praise God. But saan po dinala, ano po, ng dreams niya, yung bunsong anak? Doon sa lowest point ng buhay. Tama po ba? Destruction. Imagine mo, tao ka, napakababa ng dignidad mo para kumain ka ng pagkain ng baboy. And this is the illustration. Tama ba mali? Dahil wala nang makain. Nakakalungkot. Tama po ba? Amen. Ano po? So Proverbs 14 verse 12, anong sabi doon? May daang matuwid sa tingin ng tao, subalit ang dulo nito ay kapahamakan. Amen. Kamatayan. Sige po, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Tayo po tayo lahat. 1, 2, 3. You not know that you are the temple of God, that the Spirit of God dwells in you. Yes, ano po? So, ano ang makikita natin dyan? Letter I. Indwelling. Ano po? Amen. Sabi ko nga po sa inyo, mahaba po na sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 pa lang tayo. But how is the word of God? Ano po? Paano po natin tinatanggap ang salita ng Diyos? Amen, no? So, praise God, indwelling. The body
and building made holy because of the indwelling of Holy Spirit. Alam niyo po bang ang banal na Espiritu ang nagpapabanal? Bakit tinitingnan ang Kuya Ray, for example, that holy? It is because of the Holy Spirit in him. Bakit ako nagiging banal? It is because of the Holy Spirit in me. Kung walang indwelling ng banal na Espiritu, matatawag ba akong banal? Do we get the point? It is the Holy Spirit that makes us holy. This church, this is just this local church, okay? Pag sinabi natin local church, building. Amen, ano po? This local church, can we say that this is sanctified for God's purpose? Why? Because of the indwelling of the Holy Spirit here. Naget po ba natin? Kaya kung maaari lang, wag po natin salaulain ang iglesia. No? Wag po natin salaulain, wag tayo dito magmumura, wag tayo ditong, alam niyo po yung mga bagay, na hindi karapat-dapat sa isang mananampalataya. Kumilos tayo dito ng may kabanalan. Amen? To God be the glory. So sabi po dyan, in body and building, the body and the building made holy because of the indwelling of the Holy Spirit. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? So Christian's individual body is the temple. The local church is the body of Christ as one universal church. Tayo po, ito pong iglesyang ito, ang Proclaim Jesus, ay isa sa body, o bahagi ng katawan ni Kristo sa pangkabuuan, na iglesia ng mundo. Sabi natin, what is the universal church? No? But anyway, I will not mention the name, dahil hindi po yan ang ating topic. Amen, no? So next, indwelling, 2 Corinthians chapter 3 verse 16. Nakakabuo na po ba kayo ng Sabi nila, hindi ko mabasa. Sige pa, 1, 2, 3. Ayan, ano pong sabi dyan? Kapag bumalik ka sa Panginoon, the veil will be taken away. The veil is taken away. Tama ba? So dyan? Letter U. Unveiling. Ayan. Anong ibig sabihin ng veil? Nagtatakip. Tama po ba? Pag sinabi nating veil, tinatakpan ka nito. Kaya nga, pero dito ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Paul, nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Kapag ka daw po lumapit ang isang tao sa Panginoon, ang kanyang pantakip, ay nawawala. So what is the meaning? Veil, the spiritual meaning of veil is blindness, pagkabulag. Or unbelief that hinders to perceive the truth. Hanggat mayroon tayong talukbong, hindi po natin makikita ang katotohanan. Tama po ba? So sabi po dito, but in Christ Jesus, the veil is taken away that we may have the freedom to access God. Tinatanggal, yung pong tabing natin, yung pong atin pong talukbong, para alin, maintindihan natin yung katotohanan. Maliwanag po ba? Sino dito yung dati nagbabasa ng Bible, hindi maintindihan ano bang katotohanan talaga ang mayroon dito? Amen? Kaya sabi na, kontok na ako, tulog-tulugan ko na lang to. Tama ba? Pero sa lahat ng tunay na tumanggap sa Panginoon, nararanasan po natin yan, It becomes sweeter like a honeycomb. Whenever I will read the Bible, it is like a honeycomb, sabi nga ng Psalms. Amen? Ano ba yung honeycomb? Sa lahat ng nanghihina, nagpapalakas. Tama po ba ang honey? Amen, Nagtatanggal ng sakit at karamdaman. Amen, So ganyan po ang salita ng Diyos, So all in Christ Jesus, Because of Christ Jesus, nagkaroon tayo ng freedom to access God. Nagkaroon tayo ng liberty to access the Lord. Amen. Praise God. And the next, Galatians chapter 3 verse 16. Tayo po tayong lahat. 1, 2, 3.
Thou art Abraham, and that's where the promise is made. It does not say, and the seed that was made it as one, and to your seed, who is Christ. Makakaupo tayong lahat. Sino na naman ang pinapakilala dyan? Ang Panginoong Jesus. Amen, ano po? The seed. Amen? You know, when I am doing the message, no po, nabibless ako kay Lord because gusto ko lang umpisan, ano po. Actually, nagtatanong, ganito po ako pag magpipreach, ano po. Nagtatanong na ako sa Panginoon, Lord, ano po ang gusto mong iparating sa puso ng mga kapatid? Amen, ano po. And I don't know, 3:16. I do not know 3:16. You get the point? Ano pong 3:16? Daming 3:16 sa Bible. Ano po? Hindi ko alam kung Old Testament hanggang New Testament. Ano po? What is 3:16? Yan ang nagre-ring lagi sa akin, 3:16. Ano pong 3:16? Amen, ano po? And even up to that moment na ginagawa ko to, Lord, di ko maintindihan. Ano ba talagang gusto mong, kapag hindi ko naintindihan, paano ko ito ipakaintindi sa mga kapatid? Do we get the point? Amen. But God is so good. Habang ginagawa ko siya, He reveals Himself. Naget po ba natin? He reveals, ano po, unti-unti naging maliwanag sa akin. Hanggang sa conclusion. Amen, ano po? So sabi po dyan sa Galatians chapter 3 verse 16, Now Abraham his seed. Bakit isang seed lang? Bakit pati malaki ang S? Ano po? Tandaan natin kapag malaki o capital letter, it always pertains to Jesus. Ano po? It always pertains to heavenly. Amen? So kung babasahin natin dito po sa Galatians chapter 3 verse 16, napakahalaga ng pagkaunawa. Amen? Hindi mo po ito babasahin kasi pagka nabasa mo po ito, maaari ang isip mo ay si Isaac. Tama po ba? Kasi po sabi, now to Abraham and his seed, yung seed, malaki po yan, ano po, it is not Isaac actually, it is Jesus. Amen, ano po? Where the promise is made, He does not say, and to seeds, hindi po yung kanyang mga lahi, ano po, kundi iisa lang yung kanyang binanggit dito. At naging partikular si Paul sa pagpapaliwanag that it is Jesus Christ. Ano po? Yung sinasabi na seed dito sa Galatians chapter 3 verse 16. Amen? That the covenant to Abraham, ano po, magkakaroon ng katuparan indeed kay Jesus Christ. Do we get the point? Amen, ano po? So seed, God personally assured Abraham of blessing. Ano po yung blessing na yon? That he will become the father of all nations. And he is the father of our faith. He is the father of faith of Judaism, of Muslims, and of Christians. Do we get the point? Amen, ano po? At sabi po dito, he is also blessed with, or the promise also is the land. Ano po? Tandaan natin, galing siya saan? Sa Babylonia. Ano po? Tapos nagpunta siya saan? Sa Syria. Ano po? Hanggang sa makarating siya saan? Sa lupang pangako. Ano po? At doon siya na-establish. Pero nagsabi sa kanya ang Panginoon during sa Genesis, ano po, na tatanggalin ko dyan ang mga lahi mo. Dadalhin sila doon sa lupaing hindi nila alam kung ano. At napunta nga sila doon. Tama po ba? Amen. Ano po? Sa Egypt. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi, binigay ko ito sa iyo. Ibibigay ko itong, nakikita mong lahat na ito, ibibigay ko yan sa iyo. Hanggang sa, doon sa mga lahi mo. Tama po ba? Amen. At hanggang ngayon, pinag-aawayan yan. Amen? Why the people of God gusto nilang i-eradicate? It's because of the covenant. Amen? Sabi dito, sabi dito, those united in Christ by faith, hindi lamang ito kay Lord Jesus ipinangako, ano po, but if we will unite with Christ Jesus, through faith, ano po, we will be counted offspring and heirs according to the promise. Tagapagmana din tayo nito. Maliwanag po ba? So sabi po kay Abraham, no, nakaka-bless, no? Those who will bless you will be blessed, and those who will curse you will be cursed. Bakit yung gumagawa sa atin ng masama, magugulat tayo sa mata natin, nakikita natin, kung ano yung kanyang ginusto sa akin, nangyari sa kanya, it is because of the promise.
Do we understand? Even though we are not praying, the vengeance is the Lord. Naintindihan po ba natin? So it is the seed, ano po, if we will unite with Jesus Christ, and then all these things na ipinangako kay Abraham will be upon us too. Just be united with Jesus. Amen. Next is Ephesians. Makakatayo po tayong lahat. That he would grant you according to the riches of his glory, To be strengthened and might. through his Spirit and the inner man. Amen. Ano po? So, anong ibig sabihin yan? Sabi po dyan, ano yung makikita natin dyan? Yung word, the key word. S, is strengthen. Amen. Ano po? Keyword is strengthen. No? Part of Paul's prayer, actually ito pong Ephesians chapter 3, this is a prayer no po, of Paul to the believers. No po? Para po sa mga mananampalataya na nalangin si Pablo. Amen. No po? So ano po yung kasama doon sa prayer niya? Itong chapter 3 verse 16. This is part of Paul's prayer for the believers to be strengthened in the inner man. What is our inner man? Our immortal part. What is our immortal part? Our spirit and our soul. Bakit hindi sinabi ni Paul, ano po, na palakasin mo sila physically? His prayer is what? Palakasin mo sila, yung inner man nila. Amen. Kaya ito rin yung desire ko palagi, ano po, sana sa lahat ng mga tinuturuan, lumabas talaga yung inner man ninyo. Naget po ba natin? Dahil hanggat hindi lumalabas yung inner man natin, no po, hindi po natin wala po tayong understanding of God's love. Alam mo yung gagawin natin? Gagawa tayo ng mabuti sa iba kasi ginagawa tayo ng mabuti. Amen? No po? So, understand Christ's love. Number 2, in order for us to endure spiritually. Alam niyo po ba, napakadami nating battle. But why we can stand against the battle? Because our inner man is strengthened. First, the Holy Spirit is in us. Foremost yun. No po? And also, we are, we are strengthened spiritually. Amen? Now, kung naintindihan natin kung sino talaga tayo. No po? And then, magkaroon tayo ng spiritual growth at overcoming weaknesses. So, what is your weaknesses? Ano yung weaknesses natin? Tayo lang nakakakilala niyan. Amen? Amen. One day kang nandito sa iglesia. Yan lang ang nakikita ko sa inyo. Tama ba? Pero, 6 na araw kayong nasa labas. Tama po ba? So, hindi ko alam kung anong pinaggagawa ninyo. Amen? Ano po? Tama po ba? Amen. Aha. But I believe that the Holy Spirit is always at work. Amen. So, Philippians chapter 3 verse 16, ano po sabi dyan? Tayo po tayong lahat. Nevertheless, the deeds that we have already attained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind. Makakaupo po tayong lahat. Hindi nyo maintindihan. Lalo, ganda-ganda ako sa ano yan eh, sa font ng table. Gustong-gusto ko siya. Sabi ko, sana ganyan ako magsulat. Hindi nyo pala naintindihan. Sige, makakaupo po tayong lahat, no? Praise God. So, one rule and mind. No po? One rule and one mind. Sabi po dyan, no? So, what is the meaning of one rule and one mind, no? Ibig sabihin unity. United, no po, in unison. Every true Christian grows to some degree. Lahat po tayo, alam nyo po, kung titingnan natin yung ating sarili, minsan i-judge tayo ng ibang tao doon sa nakikita nila sa ngayon. Pero sa mga nakakilala sa atin, sa mula sa pagkabata natin sa pananampalataya, ano po, masasabi, for example ako, sa nakikita ko sa inyo ngayon, ano po, sa mga nag-aral ng NBS, especially doon sa mga talagang walang-wala nag-start, nag-get po natin, sabi ko sa sarili ko, nakaka-bless si Lord. Kasi lumalago ang mga kapatid. Amen, ano po? Pero kung for example, ano po, sila sa Pilipinas, nakita ngayon lang, ano po yung tao na yun. Sasabihin ng mga tao,
So, yan ba yung tinuruan ni Pastora Glenda? Bla bla bla. Naget po ba natin? Kasi yun lang yung nakita nila. Yung kasalukuyan lang. Pero nakita ba nila na dati, kung magmura yung taong yun, gano'n na lang? Pero ngayon hindi na nagmumura? Naget po ba natin? Nakita ba nila na kung magsuot yun ng parang luwa na ang katawan? Pero ngayon, halos itago niya na yung kanyang sarili? Naiintindihan po ba natin yon? Because God judges as what He see. Pero hindi nila naiintindihan kung ano yung binago doon sa taong yun. Tama po ba? Tama, mali. So, but, sabi dito, in some degree talagang may pagbabago po tayong lahat. No? Pero hayaan natin na yung degree na yun, the extent to which we grow, we use to develop further. Huwag namang pababa yung ating wala pong nag-grow na pababa. Tama po ba? Ang lahat ng nag-grow laging pataas. Amen, Ang lahat ng nag-grow, sila po ay lumalaki. Amen? Hindi po, meron po ba kayong, ano ba yung sabi doon, yung bansot? Bonsai, ayun, yung bonsai. Tama po ba? Pinipigilan ang paglaki. Gusto lumaki ng halaman, pipigilan, putol ng putol, papabuhayin doon sa maliit na paso. Tama po ba? Pinipigilan ang paglaki, pero hindi tayo ganon. Naget natin, ang gusto ng Panginoon, you grow. Inumpisahan ka ng Panginoon, kaya nga sabi doon, praise God, hallelujah. Yung po sa Romans, sabi doon, from faith to faith, no? Ang Diyos ang nag-umpisa sa iyo ng unang pananampalataya, hayaan mo mag-grow ng mag-grow yan into a great faith. Amen? Naunawaan po natin, So, in order, pag naintindihan natin yung ginagawa sa atin ng Panginoon, this is always, door to open wide, a door to enter in order for us to grow more. Naintindihan? No? So, wag mong isipin na, narating ko na to. Si Lord, alam nyo po, ang naintindihan ko sa Panginoon. Alam nyo, nang nag-umpisa pa lamang po ako sa education, ang gusto ko lang magkaroon ng NBS dito po sa Iglesia ng Proclaim. Sapat na sa akin yun. Kasi yun lang ang tanaw ko no? Kailangan magkaroon tayo ng New Believer Seminar para at least hindi puro basketball ang nasa isip ng mga kapatid. Amen, Hindi puro merienda yung nasa isip ng mga kapatid. No? Pagkatapos ng preaching, merienda? Basketball, ganyan po. Nag-umpisa ang Temple of Prayer before. The name, galing po kami sa TOP, Temple of Prayer. Amen, Ganun po ang Temple of Prayer noon. At sana naintindihan natin yung growth, na ginagawa ng Panginoon sa iglesia. Amen po ba? Dati gusto ko NBS lang. Masaya na ako. Nung nakatapos na ng NBS, masasaya mga kapatid, nakatapos ng NBS. At nagkaroon po ng pagsibol ulit sa puso ng inyong kapatid. Nako, miniyakan ko talaga yung overseer natin before. Nakikita niya, nagpipray ako doon kasi taas po lang ng bahay namin yung church that time dyan sa may Mubaras. Ay, kita niya, umiiyak ako sa taas. Lord, ganito ba yung gusto mong church? No? Ganito ba yung Lord gusto mong church? Ito ba yung establish mong church? Pag naglilinis kami, may mga nakasiksik na sigarilyo dyan sa Si Papa, galit na tayo. Kasi kami tagalinis ng church Kasi doon po kami nakatira. Pag nililinis namin upuan, may chiclet. And my spirit is grieving. Lord, bakit ganun? Nagririnig naman nila ang salita ng Diyos. Bakit ganun, Lord? Naget po natin, no? Amen? And the Lord, praise God, hinipo rin ang ating overall overseer. Pastor, magturo ka ng leadership, please. Hindi ko dinisar na magturo ng leadership. Pero gusto kong lumago ang mga kapatid. Amen? This is my desire. This is what the Lord puts in my heart during that time. And I give glory to the Lord. Kasi marami na po, natuturuan. Amen? Hanggang sa ilipat sa akin ang pagtuturo ng leadership seminar. Amen? So to God be the glory. So from that growth, huwag tayong ihinto. As
Laging makinig sa Panginoon. Lord, ano ba yung gusto mong gawin ko sa susunod? Ano po? Na-attain ko na. Sabi mo, ganito gawin ko. Na-attain ko na, Lord. Ano ba yung susunod, Lord? Naget natin? Hindi yung Lord, sawa na ako eh. Sila naman. Sino po ang may gustong ganito? Alam niyo, pag huminto tayo ng growth, hihinto din po tayo. Naget po ba natin? Alam niyo yung matanda, sabi nila, pag ang matanda daw huminto ng pagbabasa, ano po, ang tawag dito, yung pumupuro lang isip. Ang tao kapag huminto ng pagkilos, nanghihina lalo. Naget po ba natin? So habang tayo po ay tumatanda, habang tayo po ay lumalago sa pananampalataya, do not ever aspire to retire. Mag-retire ka sa trabaho, pero sa paglilingkod wag. Naget po ba natin? Hello? At sana po, yung growth ngayon makita natin, po, nade-develop. Kaya ka tinuruan ng Diyos, sa mga bata, kaya ka tinuruan ng Diyos na lumakad para alin, makatakbo ka sa susunod. It is the same. Amen, po? Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon para alin, para may maabot tayo na level. Dahil doon ka gagamitin ng Panginoon. Kapag ka naabot mo yung level na yun sa susunod naman. Naintindihan po natin? Amen, po? To God be the glory. So, past development is the basis of, yes, for future growth, no po? The more solid the foundation, the more sturdy the church. Amen? The more solid. Kaya ka tinuturuan maging matatag ngayon. Kasi bakit? Maaaring sa pundasyon ka, po, pero dadating ang panahon, you will build. I do not know. Sabi ko nga nang umupo kayo sa pana ng Panginoon, ang alam ko lang magturo. Pero ang tunay na may plano ng lahat, ang Panginoon. Kaya hindi ko alam, baka ang tingin niya kay Kuya Dexter, nasyon. Naget po ba natin? Ang tingin niya kay Kuya Dexter is yung kanyang generations. Amen, no? Hindi natin alam. Itong tao na to, po? Itong tao na to, gagamitin ko ang henerasyon niya to proclaim my name, sabi ng Panginoon. Amen po ba? So, praise God, po? Next is Colossians 3:16. Sige, makakatayo po tayong lahat. So, napakahalagahan ng unity. Amen. 1, 2, 3. Let the word of Christ unity in all wisdom, teaching and admonishing one another without ceasing with all songs, singing with praise in hearts for the Lord. Yes, po. So, ibig sabihin niya, letter L, po, living out the word. Po? Hayaan natin, po, na makita yung pong pamumuhay natin. Amen, po, sa salita ng Diyos. Hindi lang alam. Maraming magaling Tama po ba? No? Pero yung pamumuhay, doon tayo nagkakatalo-talo. Tama po ba? Doon nagkakatalo-talo ang tunay na mananampalataya. No? Sa pamumuhay. Amen, po. So, living out the word. The essence of Colossians 3:16 is moving from reflection to action. No po? Na-reflect mo, na-meditate mo ang salita ng Diyos. And then, sabi ni Lord, this is your responsibility to put it into action. Amen? No po? So, focusing on who to become rather than what to achieve. Sa pamamagitan kasi ng pag-action, po, makikita o nagpapakilala ka kung sino ka. Hindi dahil doon sa na-achieve mo. Po? So, pag gumagawa tayo, siguraduhin natin na ginagawa natin yan, it is because we are child of God. We worship because we are child of God. Hindi para ma-attain yung something lang. Naget po ba natin? Huminto po tayo, hindi natin pwedeng ilagay na yung, how can I say, yung sasabihin lang ng mga tao, gusto mo ba yun? Yung makikilala ka lang ng mga tao na, yan yung worship leader. Pero yung essence ng ginagawa niya, no po? Na ipapakilala ba na talagang anak siya ni Lord? Do we get the point? Why he leads like that? Why he dance like that? Amen, po? Why he teach like that? Why he preach like that? Amen? Why they go to church like that? Bakit hindi sila pahintong dyan sa church na yan? It is because what? We know that we are God's children. Amen? No po? So this is living out the word. Po? So bakit kaya music? Sabi po dito, po, bakit kaya pinapakanta tayo ni Lord?
no po, ng alin? Ng psalms, ng spiritual songs, tsaka ng hymns. Dahil totoo to, no po, ito po yung boses ng kaluluwa. Tama po ba? Naniniwala po kayo doon? Alam niyo po bang there is power, no po, sa musika? Sumakay ka ng sasakyan. Tama ba? Kahit worldly yan ha, sumakay ka ng sasakyan. Magugulat ka, no? Yung beat ng music, beat na rin ang paa mo. Tama po ba? Bababa ka ng sasakyan, for example, 4 kilometers lang. Ayaw mong maglakad, 4 kilometers, nagsasakyan ka. At nagpapatugtog, especially sa Pilipinas, ang lalakas ng tugtog, ano po, hindi ko alam kung nabago na. Amen, ano po? Pagbaba mo ng sasakyan, magugulat ka, pati yung, alam mo yun, yung kanta nung narinig mo, parang kinakanta mo na rin. Tama po ba? It is the same, no po? Because there is power, no po, sa music. Amen? Kaya sabi natin, ano po, especially sa lahat ng mga ginagamit dito sa likuran ng pulpito, wag na po kayong makikinig ng mga worldly songs. Amen? Wag na po. Dahil pinagdadaluyan kayo ng blessings ng Panginoon sa iglesia. No? So, gusto ko lang ipaliwanag ng konti. Psalms, what is the meaning of Psalms? Bakit hindi dyan ginamit music, no? Ang ginamit dyan, Psalms, hymns, and spiritual songs. Psalms, ito po yung mga scriptural lyrics. So, makikita natin to sa Psalms. Alam niyo po ba ang Psalms, Book of Psalms is awit. No po? And this is also known as prayer. Hymns, this is humanly inspired. Alam mo yung mga kinakanta, katulad ng kinanta na kanina ni Kuya Joshua. Actually, this is humanly inspired songs. Kaya nga sa lahat din ng mga praise or worshipers, please, pagpipili po kayo ng awitin, yung pong ginawa ng Diyos, hindi po yung kaya natin gawin sa Diyos. In order for the Holy Spirit to pour, na po, yung glory niya sa lugar na ito. Naget po ba natin? Ipapalakpak ko yung kamay ko. Ano po yung ginawa ba natin o ginawa ng Panginoon? Ginawa natin. Tama po ba? Sasayaw ako sa iyo. O Diyos, pupurihin kita, Panginoon. Ano po? No, not like that. Naget po ba natin? But let us always reveal the name of Jesus. Alam ba? Hallowed be thy name, Jehovah God, you reign. Ano po to? Ginawa ni Lord o ginawa natin? Ginawa ni Lord. Dapat ganun kayo pumipili ng mga kanta. Amen po ba? Yung kinanta ng Pastora Grace, Yahweh, Adonai, Rafa. Naget po ba natin? At makikita niyo po yung impact nun. Naintindihan? So next time, mga worshipers, please, no po, huwag po kayo sa contemporary music. Amen? Spiritual songs. Ano po yung impromptu, rhythmic lyrics? Dito, pinapractice po ito. Yung pong sa high praise, kapag hindi po kayo marunong umawit sa espiritu, ano po, hindi po kayo makakasunod. Ito po yung mga kinakanta, inaano nila. Ano po? Amen? So, spiritual songs, this is impromptu rhythmic lyrics. Meron po tayong pag-aaral patungkol dyan. So, next is, sige po, tayo po tayong lahat. 2 Thessalonians chapter 3, verse 16. Amen. Ano po? So, anong sabi dyan? Ano yan? Divine peace. Amen. Ano po? The peace that comes from God is divine peace. Ano po? Hindi po ito yung peace na matatagpuan sa mundong ito. Nasabi nga ngayon, lalo na sa giyera, ano po? Nagkakaroon ba yan ng peace? Talaga bang ang bla bla ay gusto ng peace? Bakit sila nagdidigma? Ano po? Kung gusto nila na talaga ng kapayapaan. Naget natin? No po? So, true peace comes from God. Kasi siya po yung Lord of Peace. Tama po ba?
Ano po? So, it can be easy to feel overwhelmed and lost in a world filled with chaos, anxiety, and turmoil. But by turning to God, we can find a peace that surpasses all understanding. Nabibless ako, no po, kasi may mga nagpapatotoo ng mga kapatid dito. No, na hindi ko maintindihan. Kahit ganun yung mga nangyayari, pero yung peace na nandito sa puso ko, ganun na lang. Payapa ako. Sino po nakaranas nito? Taas ang kamay. To God be the glory. Ano po? Yung ba kahit na ang daming problema, pero hindi mo maintindihan, ba't hindi naman ako bagabag? No po? No? But, hindi ito tumatawag para maging lax ka o para maging tamad. Tandaan po natin yan. Baka mamali tayo dito. No po? Amen? Kundi alam mo na mayroong kamay na nakahawak sa sitwasyon ng buhay mo. Do we get the point? Ito po yung kapayapaan na alam mo na dadating ang takdang panahon, everything will be enlightened. Yung bang magliliwanag ang lahat sa isipan mo. Maaari kang may mga tanong, ba't nangyari ito? Bakit na ganyan? Pero wag mong kakalimutan, lahat ng yan may purpose ang Panginoon. At kung alam mo kung sinong may hawak, alam mo rin na ito ay best. Tama po ba? Ipaparada ka nito para maging maayos. Amen po ba? Sabi po ng Romans chapter 8 verse 28, for all things works together for good to those who love God and who are called according to His purpose. Amen? Praise God. Ano po? So, 2 Thessalonians, 1 Timothy po tayo. Amen? 3:16. Basa. God was manifested in the flesh, justified by the Spirit, and by angels, and yan, ano po, sige, makakaupo po tayo. How Jesus was manifested in 1 Timothy chapter 3 verse 16. No? Ang liwanag po dyan, this is the great mystery of our salvation. Ano po? This is the revelation, by the way, our revelation. Ano po? This is a revelation to the mystery of our salvation that is purchased by the godly one, the Lord Jesus Christ. Amen? Dito ipinakilala God-man. Ano po? Si Lord Jesus. Amen? He is 100% God and He is 100% man. Ang sabi po dyan maliwanag, God was manifested in the flesh. Amen? God was manifested in the flesh. Sino po ito? Si Lord Jesus. Tama po ba? Kung mga reference verses, John 1:1, John 1:14. Ano po? Ano nga yung John 1:1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh, and dwelt among us. So sabi po dyan, sino po yung Word? Walang iba kundi si Lord Jesus. Amen, ano po? So napakahalaga niyan, the God-man. Ano po? Jesus is 100% God and Jesus is 100% man. No? Bakit siya nanalangin, no, sa Ama? Sapagkat siya ay tao. Naget po ba natin? Bakit siya magja-judge sa mga living and the dead? Sapagkat siya ay Diyos. Do we get the point? Amen, ano po? So walang pwedeng mag-judge kundi ang Diyos. Kaya nag-judge si Lord. Do we understand? Ano po? So this is the revelation. This is the greatest mystery. Ano po? He was manifested in the flesh. Siya ay Diyos na nagkatawan tao. Justified in the Spirit. Siya ay, tawag dito, i-justified. Pinatotohanan na ano po, ng Espiritu, ang kanya pong pagiging God-man, nakita ng mga anghel, at ngayon, ano sabi diyan? Ipinipreach sa lahat ng sangkatauhan. Tama po ba? Alam nyo, pag ipinreach natin ang Panginoong Jesus, may kapangyarihan. Pero i-preach mo yung buhay mo, walang kapangyarihan. Tama po ba? Amen. Ano? Hindi totoo po yun. Ano po? Tama ba mali? Kaya nga sabi ko, dito pag tumatayo, lahat ng preachers, pag-aaralan niya ng nasa leadership. Ano po? Bakit dito? Hindi puro... Nakarinig na ba kayo ng sermon na wala na siyang sinermon kundi buhay niya? Nakilala yung buhay niya, pero yung si Lord Jesus, hindi nakilala. Kaya lagi niya natin tinuturo dito, pag magpipreach kayo, itaas ninyo ang Panginoong Jesus. It is not about you, it is about Jesus. You cannot change the lives of anyone.
but Jesus can lives them. I can change them. Amen? No po? So to God be the glory. Revelation, 1 Timothy chapter 3, verse 16. Next is 2 Timothy chapter 3, verse 16. All Scripture is given by the inspiration of God and is suitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen. So letter S. Nakabuo na po ba kayo? Ay, wala kayong nabuo. Bakit? S, Scripture. Amen. Ano po? Scripture. Theonostos. Amen. Sige nga, sabihin nga, Theonostos. Amen. This is the Greek word, ano po, of Scripture. Tandaan po natin, Scripture, o ang salita ng Diyos, this is originated directly from God's breath. Hiningahan ito ng Panginoon. Sabi niya dyan, ano po, all Scripture is given by inspiration. Sa ibang, sa NIV for sure, ano po, sabi po doon, all Scripture is God's breathed. Hiningahan ito ng Diyos. Ano po? So, making it, dahil ito hiningihan ng Diyos, it becomes divine, it becomes authoritative, it becomes profitable for teaching, reproof, rebuking, and correction. Training also in righteousness. Amen? Ano po? Paliwanag po ba yon? No? So, gusto mong maitama? Hanap sa Bible. Tingnan mo ang Bible. By the way, lagi ko itong tinuturo sa inyo, no po, pag nagbasa kayo ng dalawa ng Bible, huwag mong kalilimutan kung anong i-apply mo. Descriptive, wala prescriptive. Amen? Descriptive, ibig sabihin, inuutusan kang gawin mo ito. Amen po ba? Pag sinabi nating prescriptive, nakita mo na kung anong dinulot nito, ano po, na mali doon sa karakter na yun, huwag mo nang gawin. Piniprescribe ka, ano po, ng salita ng Diyos na iwasan mo na dahil mapapasama ka. Magagaya ka sa Kanya. Naget po ba natin? Example, Samson. Tama? Malakas. Pinagpala, binless, ano po? Pero ano nangyari? Nilagay dito. Ano po? Hindi nilagay dito. Tama po ba? So ano nangyari kay Samson? Patay, bulag. Tama po ba? Amen, ano po? So makikita natin, ano po, God, when we are reading the Word of God, ano po, let us apply properly. Either prescriptive or descriptive. Amen po ba? To God be the glory. So Bible, actually the word Bible is not in the Bible, in the Scripture. Amen, ano po? The meaning, this is the modern mnemonic meaning ito actually. Na po? Basic instruction before leaving earth. Pero ang daming mga tao, hindi alam kung paano babasahin ang salita ng Diyos. Ayaw nila ng instruction. Tama po ba? Ayaw nila ng instruction. Ang gusto lang nila ano? Amen. No? Nakakalungkot, di ba? Kaya kahit mananampalataya na, anong nangyayari? Hindi namumuhay ayon sa tunay na kalooban ng Diyos. Amen! Next, Hebrew chapter 3, verse 16. Yan, malapit na po tayo to God be the glory. Amen, ano po? So sige po, 1, 2, 3. Indeed, was this not all who came out of Egypt led by Moses? Makakaupo po tayong lahat. Ayan, no? Rebellion. The tragic response of the Israelites in the wilderness who heard God's voice but chose not to trust Him. Amen? Ang rebellion, by the way, there are 3 kinds or 4 kinds of kasalanan, of sin. Pagsuway sa Diyos na binabanggit sa Biblia. Transgression, iniquity, sin, and deceit. Amen, Ito pong 4 na ito, gusto kong maintindihan natin. Lahat siya ay kasalanan, pero iba-iba lang ng mga meaning. Tama po ba? Amen, Transgression, ano ibig sabihin nun? Rebellion. This is the meaning. Pag sinabi natin transgression, rebellion. Pag sinabi natin sin, missing the mark, may panuntunan, pero na mismo.
Naget po ba natin? This is sin. Iniquity. Pag binanggit ang iniquity sa Bible, makikita, maintindihan mo. This is about moral. Yes, about morality. Ano po? So, fornication, adultery, iniquity po ang tawag dyan. Tama po ba? Slander, no po? Iniquity po ang tawag dyan. Amen, ano po? At deceit, no? Pag sinabi natin deceit, ano ibig sabihin? Hindi tapat. Tama? Yan. Hindi tapat, no? So dito po, rebellion. Ano ang naging kasalanan ng mga Israelita? Nag-rebel sila. Ano po? Sila ay bayan ng Diyos, pero anong ginawa nila? Yung po kanilang trust, yung po kanilang faithfulness, inilipat nila sa yan, ano po? So sa pamamagitan ng complaining, selfishness, carelessness, napakalaga niyan, ano po? Maintindihan natin yung pagiging careless, and are all forms of rebellion. Amen? Mahilig ka bang mag-complain? No po? Mahilig ka, o gusto mo ba lagi sarili mo na lang, sarili mo, ano po? O kaya hindi ka talagang, yung careless ba? Ano po? Gumawa, pero careless. Ano po? So, this is form of rebellion sa Panginoon. Amen. No? So, because God wants, ano po, the best of us. Amen? Ano po? Itong masakit, ano po, led by Moses. Sabi dyan, ano po, these people were led by Moses. Amen? Ang tao, kapag nag-lead, no? Nakakalungkot, no? Imagine mo si Moses nagbigay ng buhay. Tama po ba? Gusto niya manahimik lang sana doon sa Midian, no po? Pero tinawag siya ng Panginoon para i-lead pala itong mga rebellion na ito. Tama po ba? Amen, ano? Ang hirap na, no? Sa isang leader. Tama po ba? Imagine mo, i-lead mo yung mga rebellious people. Ikaw talaga disiplina mo yung sarili mo, iniwan mo yung mga anak mo, diniprive mo yung sarili. Tapos mukat mo, i-lead mo mga rebellious people. Do we get the point? Ako, relay ako dyan. Sa tuwing may mga kapatid na nadadapa, naiiyak ako sa Panginoon. Lord, worst ba? Worst ba, Lord? Pero sinasampal ako ng Panginoon. Gumising ka. Tama ba? Gising. Huwag kang tutulog-tulog. Magpatuloy ka. No? For salvation is individual. Hindi nakabase sa tinuturuan mo. Hindi nakabase sa sinasabi ng iba ang salvation mo. Gumawa ka dahil ikaw ang magbe-benefit niyan pagdating ng panahon. Amen? You don't know my purpose to them. Do we get the point? No? So, led by Moses, ano po, alam niyo, ilang beses ko na yan narinig sa ibang tao. Tinuruan mo yan, Pastora Glenda. Tapos ganyan. Alam niyo, sa tuwing sasabihin nila yung sa akin, manhid na yung aking mukha. Nagat po ba natin? Kahit 10 beses ko pa yan sabihin sa akin ngayon. Noon, iniiyakan ko yan. Tinatanong ko pa si Lord, bakit ganon? Bakit ako sinisisi nila? Ano ba yung transfer ko yung spirit sa kanila? Rebellious ba ako, Lord? Ganon ako kapag nanalangin noon. Pero ngayon hindi. As I grow deeper in the Word of God, amen? God teaches me so much. No po? May kanya-kanya tayong daang tatahakin. Amen po ba? No po? So to God be the glory. Sigurado ako si Moses nasa langit. Amen? Ano po? Amen. Hebrew 3:16. James na po tayo. James. Amen. James 3:16. Ano po? Vile practices. Ano po? So sabi dyan, for where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there. No? Kapag may inggitan, kapag kasarili ang lahat, ang laging hinahanap, ano po? Anong sabi dyan? Pagkalito at saka lahat ng mga masasamang gawain nandoon din. Tama po ba? Totoo po yan, ano po? So, anong makikita nyo dyan, mga kapatid ko?
Nag-uumpisa sa sarili. Tama ba? Basahin niyo po ulit. Tama po ba? Sabi dyan, ano ba? Sino ba yung naiinggit? Sarili. Tama po ba? Ano po? Tinitingnan mo sa iba kung ano yung gusto mong mayroon ka. No po? Naiinggit ka, hindi mo makita yung sarili mong blessing. Lagi mong tinitingnan yung iba, kaya hindi ka magamit ng Panginoon. Naget po ba natin? We are instilled by the Lord of different gifts. Pero ang gusto mong gift yung katulad sa Kanya, hindi ka nga ganun gagamitin ni Lord eh. Do we get the point? No po? So vile practices where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practices. Ano po? So the devil knows that envy and strife destroy relationships. Kaya ano itinanim niya kay Cain? Ano po? Ano tinanim niya sa puso ni Cain? Inggit. Nag-umpisa lahat sa inggit hanggang sa pinatay niya yung kanyang kapatid. Ano po? So nakakalungkot. Tama po ba? It is because of envy. Ano po? So, vile practices, all evil practices, ano po, nandiyan na kapag inumpisahan mo yan sa inggit, ano po. So, kung ayaw mo na magkaroon, ano po, ng mga bagay na magulo sa buhay mo, amen? Acknowledge the gift of the Lord to you. Amen po ba? Yeah. 1 Peter chapter 3 verse 6 po tayo. Basa. Having a good conscience, that your days may be Ayan, ano po, makakaupo kayong lahat. Ano po. So, ano makikita natin dyan? Ano po, the word, letter U. Uncompromising. Ayan, ano po, uncompromising. Sabi po dyan, ano po, kahit na alam niyo po yung mga evildoers daw, ano sabi dyan? Yung mga evildoers, gagawa yan ng masama sa'yo. Tama po ba? Pero wag mong hayaan, no, na ikaw ay madala nila doon sa gusto nilang mangyari sa iyo. Lagi natin itong tatandaan, lagi ko itong tinuturo, ano po, yung pong kilos ng iba, hindi mo hawak, pero may control ka sa pwede mong i-respond sa sitwasyon. Amen po ba? Tama? Amen, ano po. So, yun ang babantayan mo. Tama po ba? Hindi po yung kasi siya eh. Hindi ikaw. Tingnan mo kung ano yung response mo. Naget po ba natin? Hello? No po? So, maintaining a blameless, ethical life to silence critics. Do not compromise this. Huwag mong hayaan na ikompromiso kung sino ka bilang anak ng Diyos, ano po, sa sinasabi sa ikinikilos ng iba. Do we get the point? Amen. Ano po? Next, 2 Peter chapter 3 verse 16, tayo. as also in all instances, speaking in them of these things, which are some things hard to understand, which are taught and reasonable people with their own instruction, as they do also the rest of the scriptures. Yan. Ano po yung makikita natin dyan? T. Twister. The one who twist. Ayan, ano po. So makikita natin dyan, tinuruan mo. Si Paul po dito, si Peter, sabi niya dito, alam nyo, itong mga taong ito, ano po, sinasabi niya na, yung mga turo ni Paul talagang medyo magulo. No po? Pero, tinitwist pa ito ng mga tao na gustong gamitin ang salita ng Diyos for their own purposes. Tinitwist, ano po. So, this epistle of Peter, ano po, warns against distorting biblical truth and emphasizes the importance of understanding the word correctly. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ano po, study the word. Ano po? Ano na nga yun sa, sa leadership nyo? Yan ba yan? Hindi pala. Ano po? 2 Timothy, ano po, 3:15, I think. Ayun, ano po, basta pagbulayan ninyo ang salita ng Diyos, ano po, ng maayos. Ayan, amen po, ano po. So, napakahalaga po, ano po, na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Naget po ba natin? In order and do not, so that it will not be distorted. Bakit ang daming mga nagtuturo? Bakit nagkakahiwa-hiwalay ang churches? It is because of the doctrine. Tama po ba? Ito, tatayuan ito. Ito, tatayuan ito. Ito, tatayuan ito. Naget po ba natin? So, nagkakaroon ng pagkakabahagi. That's why it is a must, ano po, to study the Word of God.
Amen. Maliwanag po yun. So it is important to study God's Word. Ano po? So sabi ni Peter, para hindi kayo na mamali ng mga turo. Amen. Sige po, next. 1 John 3:16. Ayan, malapit na po tayo. 1 John 3:16. Ano po sabi? By this we know love because He laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Yes. So ano makikita nyo dyan? Letter N. Not love in words. Ano po? Huwag magmahal sa salita lang. Anong silbi ng kasasabi nating mahal kita, pero hindi mo naman makita sa gawa. Amen. Ano po? So it calls believers to emulate. It calls believer to emulate o gawing example this selfless unconditional love by actively sacrificing their own comforts or lives for others, moving beyond just feelings to tangible service. Amen. Ano po? So makita talaga na nagmamahal tayo ng totoo. Amen po ba? So yan po ang sinasabi ng 1 John 3:16, no? Actually, this is parallel with John 3:16. John 3:16 and 1 John 3:16. Nako? Amen? No? So, si God binigay ang anak dahil mahal niya ang sangkatauhan. So, sabi ng John 3:16, 1 John 3:16, kung paano ang Diyos nagbigay ng kanyang anak, ganun din daw po tayo dapat magmahal sa iba. Amen po ba? So, we have to love others, not only by words. Amen. Ano po? And the last. Sige po. Revelations 3:16. 1, 2, 3. So then, because you are one, neither ought I to go out of my mouth. Amen. Ano po? So, what is this? Ordeal. Amen. Ano ibig sabihin ng ordeal? This is great warning. Tama po ba? Serious warning. No? Kapag nag-umpisa tayo sa John 3:16, sabi doon, if you will believe. Tama po ba? Believing, tinuruan tayo kung paano mag-believe, tinuruan tayo huwag maging, huwag maging rebellious, napakadami nating naintindihan sa chapter 3 verse 16 ng New Testament. Tama po ba? Pero mayroon po ditong warning. This is the last. Ano po? Sabi po dito, this verse describes a state of spiritual indifference or complacency, neither hot nor cold, leading to rejection, which is often interpreted as being ineffective or distant from God. Alam niyo po, hindi po natin, we cannot mock God. Amen? Alam niya kung sino talaga yung naniniwala sa kanyang pagmamahal. Kung sino yung totoo sa kanyang pagmamahal sa Diyos. Naget natin? Kung sino yung totoong naniniwala sa pagmamahal ng Diyos at kung sino yung totoong nagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ano po? So, ordeal. Ang sabi dyan, pag hindi ka malamig o mainit at ikaw ay maligamgam, isusuka ka niya. Amen. This is being misinterpreted by many. Ano po? Kasi alam natin pag malamig at tamad yan sa gawain. Tama po ba? But do not forget, ito po ay spiritual meaning. Ano po? Spiritually meaning, pag sinabi mong malamig, hindi dyan nabubuhay ang bakterya. Tama po ba? Bakit mo nilalagay ang karne sa freezer? Para hindi masira, para hindi mabulok. Tama po ba? Dapat siyang maging malamig. Pero pagka sinabi natin na iba yung meaning ng malamig, ang dapat na ina-apply na meaning dyan ng cold is yung pong hindi na bubulok, hindi nasisira. Amen. Amen? Diba? Parang katulad sa serpent, no? Serpent, dalawang meaning sa Bible. Yung katusuhan ay yung katusuhan ng serpent, o yung karunungan ng serpent, at saka yung serpent as Satan. Bakit sabi ni Lord, dapat you will be wise as a serpent? Pinapagaya tayo sa serpent na matalino. Tama po ba? Ibig ba sabihin nun, maging tayo, maging madaya tayo, maging tuso tayo?
So, wrong application. Kaya nga sabi doon, study the word. Ano? Naget po natin? So, dito yung sinasabi ditong cold, ano po, hindi nabubulok. Amen. At saka ano pa sabi dyan? Hot. Hindi din nabubuhay ang bakterya sa mainit. Tama po ba? So, both, ano po? So, sabi ng Panginoon, kapag hindi ka malamig, hindi ka mainit, maligamgam ka, isusuka ka niya. So, take care of your salvation. Amen? God cannot be mocked. Be serious. Amen po ba? So to God be the glory. This is the very word of the Lord. Ang tanong ko sa inyo, ano po yung nabuo ninyong word dyan? Lord Jesus, our salvation. Praise God. To God be the glory. Lord Jesus, our Amen. salvation. No. Lord Jesus, our salvation. Apo? So nakabuo po tayo. Yan po yung pinuntahan. Ano po? Walang S. Wala pong Walang S. S. Yan lang po talaga. Lord Jesus, our salvation. It is 21 letters only. Amen. Amen na po. No, hindi po yan. Walang Ano, S. totoo po yan. Ha? Walang S. Tatlo po yan, SSS. Naintindihan natin? Diyan ako dinala ng Panginoon. Habang binabasa ko po siya lahat. Ano po? Noong una hindi ko siya naintindihan. Lord, ano ba naman ito 360 na pinapagawa mo sa akin? Amen, ano po? But as I sit down, as I meditate the Word of God, and this goes. Kala ko Christ Jesus is salvation. Lord Jesus, my salvation. No, Christ Jesus. Sabi ni Lord, wag mong sarilinin. Sama mo sila. Amen? So to God be the glory. Ano po, napakabuti ng Panginoon. At hayaan natin yung redemption, yung pong ating pong repentance. Naintindihan natin ang pagsisisi, tunay na maligtas. And let this love of God transform each one of us. Amen? For God cannot be mocked. Tumayo po tayong lahat. God cannot be mocked. Ano po? The Lord, yes, God cannot be mocked. The Lord will spit us out. Ano po? Kapag hindi po tayo nagseryoso sa pananampalataya. Amen po ba? So to God be the glory. Tayo po.